Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang batas na makatutulong para magkaroon ng dekalidad na trabaho at maging globally competitive ang mga manggagawang Pilipino. Inaasahang tutugon din ito sa problema sa mismatch job sa bansa. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bien. Tama ka dyan, Alan. Ganap ng batas ang Enterprise-Based Education and Training o EBET framework. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang panukala ngayong araw. Ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework ACA ay patunay ng hindi matatawarang dedikasyon at kontribusyon ng iba't ibang sektor sa pagpapalakas ng technical vocational education at enterprise-based training programs. Layo nito na matugunan ang job skills mismatch, mabawasan ang unemployment at underemployment at tiyakin na globally competitive ang lahat ng manggagawang Pilipino na handa sa anumang pagbabago sa labor market. Ang legislative milestone na ito ay nakaangkla sa adhikain ng pamahalaan na patatagin, ayusin at pag-isahin ang iba't ibang paraan ng enterprise-based training sa ilalim ng nag-iisang framework. Samantala, ikinalugod naman ng Pangulo ang positibong resulta ng ginawang labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Sa datos kasi ng PSA, tumaas kasi sa 96.3% ang employment rate noong September mula sa 95.5% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Habang bumaba naman sa 3.7% ang unemployment rate mula sa 4.5% kumpara noong nakaraang taon. With this act, we will harness private sector partnerships to align our training programs with real-world industry needs. Sa pamamagitan ng EBET Framework Act ay mas magiging matatag ang ugnayan ng gobyerno at mga pribadong sektor sa pagbibigay ng pagsasanay sa ating manggagawa na may kakayahang umangkop sa pandaigdigang pangangailangan at makabubuo ng mas maliwanag at mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Alan. Maraming salamat, Bien Manalo.